At bilang lumitaw si Luo Kun sa likod ni Chen Yang at sabay umatake siya sa likod ni Chen Yang pero madali lang naiwasan ni Chen Yang ang atake ni Luo Kun at nainas si Luo Kun dahil madali lang naiwasan ni Chen Yang ang ginawa niyang atake. At napalingon si Chen Yang sa mga hanggal at sabay sabi Luo Kun. Isa ka talaga kaaway na daan, at muli kayo nagkatagpo ng isang tao mula sa pamilya Luo. At sabay sabi ng hanggal basura. How dare you fight back? At natawa si Chen Yang at sabay sabi ang lakas ng loob mong tawagin akong basura. Luo Kun, kung hindi ka apo ng pangalawang elder at pinsan ko sa pangalan, at matagal na kita pinatay. At nainas si Luo Kun at susugadan na niya sana si Chen Yang pero pinigilan siya ni muli at sabay sabi kapatid na Luo, hindi kailangang magalit. Ngunit narinig ko na si Luo Chen ay nagsanay ng soul training sa edad na 3 at naging 1-star soul fighting master sa edad na 6 na walang fighting soul at masasabing isa siyang henerasyon ng mga electronic talents. Henyo, nguso, Nax katawa-tawa matagal na siyang pinalayas sa pamilya Luo at kahit na siya mayroong ilang mga talento sa nayin, ngunit ang isang basura na hindi magising ang espiritu ng pakikipaglaban ay isang basura pa rin pagkatapos ng lahat. At tinuro na hanggal na si Luo Kun ang ating bida at sabay sabi ng hanggal na si Luo Kun ikaw. Gamulong at lumuhad sa lupa at naghihintay sa iyong kapalaran. Wala akong panahon upang mag-aksaya ng oras sa iyo dito at kung wala kang gagawin, mangyaring gawin mo ya sa iyong sarili. At sumipa ang hanggal at madali lang naiwasan ni Chen Yang ang ginawa pagsipa ng hanggal. At nagsalita si Chen Yang at sabay sabi Luo Kun. Huwag masyadong lumayo. At may nabuo hugis sandata sa kamay ng hanggal at sabay sabi hindi mo lang inalis ang posisyon ng Young Master, at pinaburan ka rin ng pinuno ng bahay dahil sa iyong tinatawag na talento ng basura. At nagpapahangin ka pa ba na parang Young Master sa harap ko ngayon? Ofal, matagal ka na ito hinintay at ilalagay ka ng batang master na ito sa isang tuwid na posisyon at ipaalam sa iyo ang kapalaran ng bastard. At isa akong 3rd grade na espiritong lumalaban sa sandata at isang 1st rate na fire stick. Tingnan natin kung paano mo ito maiiwasan. Lumalakas ang fighting spirit, at ang pinakakapana-panabik ay si Luo Kun at biglang umatake si Luo Kun kay Chen Yang. Madali lang napigilan ni Chen Yang ang ginawa paghampas nang sibat ni Luo Kun at nagulat ang dalawang hanggal dahil madali lang napigilan ni Chen Yang ang atake at hinayla ni Chen Yang ang sibat at hindi hampas at tumalsik si Luo Kun ng sobrang layo at nahimite at pinagpag ni Chen Yang ang kanyang kamay at napuno ng katahimikan at umalis na nga si Chen Yang at habang papaalis si Chen Yang ay nagsalita ang kawal ng hanggal at sabay sabi paano niya napigilan ang apoy sandata ni Luo Kun gamit ang kanyang mga kamay. At tuluyan na nga umalis si Chen Yang. At sa gabi makikita sila Chen Yang nagpapainit sa apoy at nagsalita si Chen Yang at sabay sabi pangatlo kuya, hindi naman malala ang injury mo. Magpahinga ka ng mabuti. At sa kalahati pa lang ng gabi, at halos gumaling na ang mga sugat ko. Ang bone breaking pill ay talagang isang panlunas sa lahat. Luo Chen, saan mo nakuha itong bone breaking pill, at ang mga pagkain ito? Wala lang, nakikipagkita lang ako sa akin kaibigan. Salamat, kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong namatay. Pangatlo kuya, ano pa ba ang magagawa natin sa halip na Ma'am-a-Lemos? At kung walang espiritu ng pakikipaglaban, ang isa ay isinilang na nasa ilalim ng kontinente ng fighting spirit, kahit na ang pinakapangunahing gawain ay hindi siya qualified gawin. At kung tutusin, hindi naman tamang ang daan ng pagmamalimos. May mga gintong barya pa naman ako. Kahit maliit na negosyo, mas mabuti pa ito kaysa manglilimos, di ba? Magandang ang naisip mo pero ang mundo ay malupit. Bagamat ang mga gintong baryang ito ay maaaring pansamantalang mapawi ang ating mga paghihirap, ngunit hindi tayo makapag-iipon ng napakaraming pera, at kailangan nating humingi ng tulong. Oo, mahusay ang fighting spirit sa Lushong, at walang karapatang pantao ang mahihina. Ako ay isang inabandunang anak ng pamilya Luo. At sa kaharian ng pamilya Luo at nagsalita ang pinuno ng pamilya Luo at sabay sabi gamit ni Luo Kun ang fire stick pero mataling lang napigilan ni Chen Yang ang fire stick sa kanyang kamay, at tinalo niya si Luo Kun sa isang galaw. Kinumpirma ba ito? Oo, pinuno tinalo niya si Luo Kun sa isa lang galaw at ang may fen lang ni Meng Shen ay isang top-notch na pag-iral sa mga 1-star fighting soul masters. At nakakagalaw si Luo Chen sa ilang segundo at talunin si Luo Kun,
at malamang na nagising niya ang kanyang fighting spirit, o nasira pero nga isang 2-star fighting spirit master. At alamin kung nasaan si Luo Chen. Teka, pinuno hindi ko sinasadyang pukawin ka. Nang itaboy sina Luo Chen sa Luo Mansion, tinulungan siya ng pamilya Ye at magtataglay ng sama ng loob si Luo Chen at magkubli sa pamilya Ye. At ang pangalawang elder ay natatakot na si Luo Chen ay babalik at ipagpatuloy ang kanyang posisyon bilang young master, at ang iyong apo na si Luo Kun ay hindi na makakahawak sa posisyon, kaya siya ay ganito. At puro kalokohan ang sinasabi mo. Baka lahat tayo naloko ng batang yun. At ang hari ng pamilya, paano magkakaroon ng magdamag na sama ng loob si Wen Shi? At hanggat ang pinuno ng pamilya ay pumunta doon ng personal, sa tingin ko ay babalik si Young Master Luo Chen sa pamilya Luo, bukod pa. At kung si Luo Chen ay isa ng 2-star soul fighting master sa murang edad, na may ganoong talento, kapag siya ay lumaki, tiyak na siya ang magiging patron saint ng pamilya. Ano ang ibig sabihin ni Yeru sa pamilya Ye? At hanapin mo si Chen Yang kahit anong paraan ang gamitin mo, kailangan mong hanapin si Luo Chen at ibalik siya sa akin. Pagsapit ng gabi makikita si Chen Yang na binabasa ang scroll at sabay sabi niya. Ang scroll na ito ay tiyak na karapat dapat maging isang bahagi ng Wu pamilya at koleksyon ng pakikipaglaban ng mga handbook ng espiritu. At maliban sa mayroong daan-daang elemental fighting spirit at ang iba pang 3 uri ng fighting spirit at kahit na ang mga karaniwang kasanayan sa pakikipaglaban sa kaluluwa ay malinaw na naitala. At pagkatapos na binasa ang scroll at lumabas si Chen Yang at sabay sabi sa kasamaang palad, ang aking pakikipaglaban ay hindi naitala dito. At anong uri ng fighting spirit ang kaluluwa? Hindi ko alam kung may iba pang illustrated na libro si Wu Yong. Mukhang kailangan kong pumunta ulit sa Qingfeng Tower. At pagsapit ng umaga at makikita si Chen Yang na naglalakad papunta sa lugar ng Qingfeng Tower at may biglang may humawak sa damit niya at napalingon si Chen Yang at ang humawak sa damit niya ay isang bata babae na pulubi at humingi ang bata babae na pulubi ng pera kay Chen Yang at nagbigay agad si Chen Yang ng pera at nagpasalamat ang bata babae na pulubi. At bigla nagparamdam ang fighting spirit ni Chen Yang sa hindi malamang dahilan nagtaka si Chen Yang kung bakit nagparamdam ang fighting spirit niya. At napasabi na lang si Chen Yang ng napakakakaiba talaga at ang cultivation level ng 2-star soul fighting master ay hindi inaasahang nahayag ng hindi nalalaman at kung hindi man sa kritikal na sandali, ang fighting spirit sa aking katawan ang gumising sa aking kamalayan, ito hindi ko nga alam kung sulit ang 9 na gramo ng gintong at barya. At nagulat siya dahil bigla nawala ang bata, babae at napasabi na lang si Chen Yang kung gusto akong patayin ang batang ito, baka patay na ako ngayon. At palasyo ng Qingfeng Tower at sa loob nito at makikita sila Chen Yang at Wu Yong na nag-uusap. At nagsalita si Chen Yang kapatid na Wu, napakaraming fighting spirit sa fighting spirit na ito na may larawang libro, tila lahat sila ay nakatala dito. At nagsalita si Wu Yong hindi ako nagyayabang. Ang nakatala sa fighting spirit na may larawang aklat na ito ay ang resulta na nakolekta ng pamilya Wu sa mga nakaraang taon. At sa pagtingin sa buong Wuling County, ang aking pamilyang Wu ay nasa pangalawa, at walang sino man ang nangangahas na maging pangatlo. At ito ay talagang nakakasilaw at nakakapagpapaliwanag. At tila walang ibang ilustrasyon si Wu Yong dito, kaya walang kabuluhan ang paglalakbay ngayon. Ang akademya ay nag-enroll ng mga mag-aaral sa Wuling County, at ang lahat ng pangunahing pamilya ay dapat makipagkumpetensya para sa 3 lugar na ito. Siguradong isasama ka sa talent quota ni Brother Luo. At papasok ba si Brother Luo sa akademya bilang young master ng pamilya Luo? At biglang tumayo si Chen Yang na galit at sabay sabi ayaw kong makarinig muli ng mga katangahang salita, at huwag banggitin ang pamilya Luo sa harap ko sa hinaharap. At napalingon si Chen Yang sa labas at nakita niya ang bata babae pulubi na may kinakausap na isang lalaki. At bigla napaisip si Chen Yang at sabay sabi hindi siya natutong mabuti sa murang edad at nauwi sa pagdaraya sa lansangan. At nakalipas ang ilang minuto habang masaya naglalakad ang bata babae na pulubi at nakasalubong niya ulit si Chen Yang at agad lumapit ang bata pulubi kay Chen Yang at humingi ulit nagpera ang bata pulubi at nagpanggap si Chen Yang na may ilalagay na pera pero kinuha niya ang binigay niya na pera kanina at nabigla ang bata pulubi. At sabay sabi ni Chen Yang ito ay utang mo sa akin ito at naintindihan mo ba? At nagsalita ang bata pulubi ang sinabi ni kuya at hindi maintindihan ni Yimin.
At biglang hinawakan ni Shenyang ang kamay ni Yinyin at sabay sabi gusto mo pang tumakbo alam mo ba ang ginawa mo ay masama. At bigla nagparamdam ulit ang spirit ni Shenyang at sabay sabi sa loob nitong batang babae nato ay may soul power talaga siya at hindi kaya nagising niya ang fighting spirit niya sa murang edad. At hindi nagtagal at may nakapansin kay Shenyang at sabay sabi na Hangul na nakapansin anong meron. Hindi ba yun ang walang kwentang young master ng pamilya Luo? At nang aapi sa isang maliit na pulubi. At bigla umiiyak si Yinyin at sabay sabi si Yinyin ay mali at Yinyin. Hindi dapat nang hihingi ng pera. At ayaw magbigay ng limos kay Yinyin ni kuya. At okay lang kay Yinyin na hindi kailangang kumain ni Yinyin. At mas nagalit ang mga Hangul ay sabay sabi hindi mo kailangang patulan ang isang bata babae na pulubi at kung ayaw mong magbigay at hindi inaasahang pagkakataon, ang Luo Chen na ito ay hindi lamang isang basura, ngunit binubuli din ang batang babae. At mas ininis ni Shenyang ang mga Hangul na nakalibot sa kanya at sabay sabi batang babae, maaari kang kumilos at manlinlang ng mga tao sa murang edad at tila kailangan kitang turuan ng leksyon. At binuhan ni Shenyang ang bata babae at papaluan na niya sana ang puwet ng bata babae pero biglang pinigilan ni Yero ang kamay ni Shenyang at pinagsabihan niya si Shenyang at sabay sabi. Shenyang bakit ka nang aapi ng batang babae sa kalye? At napalingon si Shenyang.